Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 3:10-20 hanggang 25. Walang matuwid, wala kahit isa. Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kawalan ng katuwiran ng tao. Sa harap ng banal na Diyos, walang sino mang tao ang maituturing na matuwid sa kanyang sariling kakayahan. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi sapat ang pagsunod sa kautusan upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Kaya't inialay ng Diyos si Jesus bilang handog na pantubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay itinuring ng Diyos na matuwid, tangi dahil sa kanyang biyaya, hindi dahil sa anumang ating gawa. Awit 32, 1, 2, 5-7. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at yung ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Kaya't ang bawat isang banal ay manalangin sa iyo. Sa panahong matatagpuan ka, tunay na sa pagragasa ng malaking tubig, siya hindi nila aabutan. Ikaw ang aking dakong kublihan. Iniingatan mo ako sa kaguluhan. Pinalibutan mo ako ng mga awit ng kaligtasan. Ang katuwiran ni Kristo ay regalong bigay sa atin. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, ibinigay ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa atin nang walang bayad. Ito ay isang biyaya na hindi pinaghirapan kundi tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa madaling salita, ang katuwiran ni Kristo ang ibinibilang sa atin upang tayo ay maituring ng Diyos na matuwid. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos na may kasalanan si Kristo na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Tito 2:11-14. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagdadasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ang pag-aaring matuwid ay pagbabago ng buhay.
Ang pag-aaring matuwid na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi lamang katayuan na batay sa batas. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa ating buhay at pagkatao. Ito ay bunga ng bagong paglalang sa atin ng Diyos, ang ating bagong kapanganakan. Kapag tayo ay itinuring na matuwid ng Diyos, tayo ay binibigyan niya ng bagong buhay at bagong kalikasan. Ibinabalik tayo ng Diyos sa pagiging kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Mateo 7:17, 18, 21 hanggang 23. Ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mabuting puno, mabuting bunga. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay laging sinusundan ng paggawa ng matuwid. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay iniugnay ng Ama sa Kanya bilang Kanyang sanga. Sinabi ni Hesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tayo ay naging mabuting sanga dahil nakaugnay kay Jesus ng mabuting puno. Ang bunga ni Jesus ang bunga natin, kaya't mabuti ang ating bunga. Ang bunga ng pag-aaring matuwid sa atin. Tayong lahat ay nagkasala. Wala tayong sariling katuwiran na sapat na makaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil dito ang Diyos ang gumawa. Ibinigay niya ang kanyang anak, ang matuwid na inialay niyang handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang katuwiran ni Kristo. Ito ay libreng kaloob na tinatanggap tangi sa paraan ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang katayuan batay sa batas. Ito ay isang bagong buhay na ibinigay sa atin, kaya't ang inari ng Diyos na matuwid ay natural na namumuhay sa katuwiran at gumagawa ng mabuti bilang bunga ng kanyang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas,
Tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.